Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Are you feeling okay? Dapat tinawagan mo ako. Kung gusto mo pala lumabas ng bahay, pwede naman kitang samahan. Kalalabas mo pala ng ospital, hindi ka dapat nagpupunta sa kung saan-saan. At saka, nasaan ang nagbabantay kay Lilac? Sunod-sunod na sermon ni XP kay Annalie habang pinaiinom niya ito ng tubig. Kapag kuwan, ay inalalayan niya itong humiga. Pero bumangon din ito at sumandal sa headboard. XP, stop worrying about me. Alam ko may trabaho ka at hindi sa lahat ng oras ay pwede ka naming abalahin. I can be there anytime you want me to. Para ano pa at malapit na tayong ikasal. Biro niya, kahit para mapait bigkasin ang salitang iyon sa bibig niya. Hindi man niya aminin sa sarili. Mula na magkalapit sila ni Richilda, nagsimula siya mag-alinlangan sa desisyon niya magpakasal kay Annalie. Habang nakakasama niya si Richilda, lalong tumitindi ang pagnanais niya makasama pa ito. Noong pagkatapos ng team building, ipinangako niya sa sarili na pipilitin na niyang iwasan ito at magiging strictly professional na ang pakikitungo rito. Pero isang ngiti lang nito, lumipad na sa hangin na pangakong iyon. Kung noon ay masaya na siya makita lang ito, ngayon ay higit pa roon ang nais niya. Kanina, nais niyang tingnan ito nung dumating si Annalie, pero pinakapigilan niya ang sarili niya. Baka kapag nakita niya magandang mukha nito, tuluyin na niya makalimutan ang mas mahalagang bagay na dapat niyang gawin, ang kanyang obligasyon kay Annalie. Hindi niya pwedeng sirain ang pangako niya kay Alden. Pakakasalan mo pa rin ako, kahit malapit na akong mamatay, ay di maaga ka mabibiyudo niyan. Nakangiting sabi ni Annalie na parang wala lang dito ang sinabi. Don't say that. Sansala niya sa sinabi nito. Hindi ka pa mamamatay. Isipin mo ang anak mo. Nagkaroon ito ng kidney failure at mag-iisang taon nang sumasailalim sa dialysis. Matagal na niya itong kinukumbinse na magpa-kidney transplant, ngunit tumatanggi ito at mas pinili mag-peritoneal dialysis. May catheter na nakakabit sa abdomen nito. May sterile solution na may glucose inilalagay sa katawan nito. Noong una, kahit sa bahay ay naidadialysis ito, ngunit ngayon ay nagkaroon na ng komplikasyon ng ibang organs nito. Madalas na itong isugod sa ospital. Tuwing nangyayari iyon, ay parang pinipiga ang puso niya sa awa para dito at nakakaramdam siya ng matinding guilt. Kung hindi sa kanya, hindi lang sana sila ni Frank ang nakaalalay ngayon dito. Natanggap ko ng kapalaran ko, XP, at alam mong kaya lang ako na nanatiling lumalaban ay para kay Lilac. Gusto ko pang makasamang anak ko, kaya huwag matigas ang ulo mo. Ilang buwan na lang, may kakasal na tayo. Maalagaan ko na kayong dalawa. Ngumiti ito. Matagal mo na kaming inaalagaan. Kung nakikita ka lang ni Alden ngayon, matutuwa siya sa'yo. Ang layo na narating mo. Matured ka na mag-isip ngayon. Naikuyom niya ang kamay sa pagbanggit nito sa pangalan ni Alden. Muling binaha ng guilt ang dibdib niya. Kung hindi dahil sa kanya, buhay pa sana si Alden. May ama pa sana si Lilac. At itong umaalalay kay Annalie ngayon. Siya ang dahilan kung bakit wala na ito ngayon. Kung bakit isa na lang itong alaala. Inabot nito nakakayom na kamay niya at marahang hinaplos iyon. Patawarin mo ng sarili mo, XP. Kalimutan mo na ang nakaraan at piliting mabuhay sa kasalukuyan. Kung mauulit ang nangyari noon, alam kong sasagipin pa rin niya ang buhay mo. Naligtas nga ang buhay ko, nasira naman ang sayo, nakatiimbagang nasabi niya. Kahit mahigit 3 taon na nakalipas, nananatiling sariwang sugat na dinulot sa kanya ng nakaraan. Wild and reckless siya noon, hindi siya seryoso sa buhay at walang ibang alam kundi ang magpakasaya. He was into extreme and dangerous sport. Kasali siya sa underground racing at street racing. Illegal iyon at napakadelikado dahil wala silang body protection at ang racetrack nila ay maluwang na kalsada sa kailaliman ng gabi.
Mas delikadong daan, mas malaki ang pusta. Pero hindi niya habol ang pusta. Ang gusto lang niya ay manatiling kampiyon. Dala ng kanyang kayabangan, pinatuloy niya ang hamon ng isang drag racer na si Larry. Ang grupo nito ang mahigpit na kalaban ng grupo nila mula pa noong college. At dahil si Alden ang itinuturing nilang leader, nagpumilit itong lumaban kay Larry. Kahit dapat na siya dahil siya naman ang tumanggap ng hamon. Ayon dito, marumi maglaro si Larry. Kaya nararapat lang na itong lumaban para sa pustahan. Hindi rin nito hahayaang siyang lumaban kay Larry. Tila premonition na nangyari ng gabing iyon. Ibinili nito sa kanya ang fiancé nitong si Annalie. Pinapangako siya nitong aalagaan at poprotektahan niyang dalaga sa abot na kanyang makakaya kung sakaling may masamang mangyari dito. And that was the last time he saw him smiling and alive. Ang karerang iyon ay naging mitya ng buhay nito. Hindi mo ko mahal, XP, ani Annalie na nagpabalik ng diwa niya sa kasulukuyan. Mahal kita, Annalie. Mahal ko kayo ni Lilac. Umiling ito. Matagal bago mo ako nakumbinsi na magpakasal sa iyo. Pumayag ako noon na di magpakasal sa iyo para magkaroon ka ng legal na karapatan sa anak ko para hindi siya magamit ng mga kamag-anak kong gahaman para makamkam ang naipundar ni Alden na minana ni Lilac. Pero ngayon, ibiniti nito ang mga salita. Ngumingiti ka na ulit, XP, and I'm already seeing the old Expedito. Masaya ako kapag kasama ko kayo ni Lilac. Sa kabila ng pamumutla nito, ay ngumiti ito ng pilya sa kanya. Ibang nakikita ko sa iyo ngayon at alam ko may kinalaman ang babaeng kasama mo kanina. Bakit hindi mo man lang ako ipinakilala sa kanya? Basta mo na lang ako inilayo. Hindi agad siya nakapagsalita. That's Richilda, supervisor sa multimedia company namin ni Frank. There's nothing going on between us. Isinama ko siya rito para may katulong ako sa pagsusupervise ng shooting. Wala naman akong sinasabi. Bakit defensive ka? Nanunuksong tanong nito. Hindi ako defensive. Akala mo lang yun. Sa kabila ng iniinda nitong sakit, larawan pa rin ito ng isang masayahing babae. Nang unang ipakilala ito ni Alden sa kanila bilang nobya, akala niya ay nagbibiro lang ang kaibigan nila. Neneng-nene pa kasi ang itsura nito noon at ganoon na lang kung impamper ni Alden. But they witnessed how Alden had loved her. Ito ang palambot sa astig nilang kaibigan. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang biglang pagniwi nito. Annalie, what's wrong? Nilapitan agad niya ito. Wala. Tawagin mo ng nurse ko. Kailangan na mapalitan ng solution. Strictly monitored ang pagpapapalit nito ng solution. Itinatala ng private nurse nito ang likido na kukuha sa katawan nito. Pati na rin ang isinasalin dito. Inalalayan muna niya mahiga ito bago tuluyang lumabas. Butel-butel ang pawas nito, patunay na matinding sakit na iniinda. Expedito, lumingon siya nang matawagin siya nito. Lagi kong hangad kung saan ka liligaya. Gusto kong matutuhan mong patawarin ang sarili mo. Nobody blames you and we will always love you. Puno ng sinseridad ang tinig nito. Salat man iyon sa pisikal na lakas, nakuha niya ang gusto nitong iparating. Napansin ni Richilda na mag-iisang linggo nang hindi pumapasok sa opisina si XP. Magmula na manggaling sila sa Batangas ay hindi pa ito pumapasok. Hindi mawaglit sa isip niya ang mga sinasabi sa kanya ni Frank, fiancé ni XP si Annalie. Nagdudulot ng sakit sa dibdib niya tuwing naiisip niya iyon. Hanggang sa hindi na siya nakatiis, pasimple nagtanong siya sa admin head nila kung bakit wala si XP. Ayon dito, naka-indefinite leave ang lalaki dahil may emergency. Hindi man niya aminin na may-miss niya ang closeness nila. Hindi niya maiwasang balik-balikan sa isip ang magagandang pinagsamahan nila. Masokista na yata siya hanggang sa pag-uwi, dala ay niyang lungkot. Anak, comedy pinapanood mo pero lukot na lukot ang mukha mo. Puno sa kanya ng nanay niya habang nanonood siya. Alam niya maging ang pamilya niya ay nahahalata na matamlay siya nito mga nakaraang araw. Kapag tinatanong siya nito, ay sinasabi na lang niya na pagod siya sa trabaho. Hindi effective ang pag-deliver ng punchlines na kunwari ay angal niya at muling itinuon ang atensyon sa TV. Hindi effective. Abay, tignan mo nga yata ang tatay mo.
Halos gumulong na sa kakatawa. Nang tignan nga niya ang kanyang ama, ay halos malaglag na ito sa kinauupuan sa katatawa. Paborito nila mag-anak si Eugene Domingo. Walang pelikula ito na pinalalampas nila. Maligaya silang lahat sa mga simpleng banat na komedyante. Maria, ayos ka lang ba? Tanong ng tatay niya nang marahil ay mapansin ang itsura niya. Ito lang at ang nanay niya ang tumatawag sa kanya na Maria. Umiwas siya ng tingin. Opo naman, ano ba namang klaseng tanong yan? Paglolokohin mo pa kaming bata ka. Anong pinagkakaganyan mo? Tanong ulit ng tatay niya. Lalo siya naging uneasy. Kahit anong ngayat ng pagsisinungaling ang gawin ng anak sa mga magulang, mararamdaman ng mga ito na may problema ang anak ng mga ito. Wala po talaga. Naku, tay, parang alam ko na. Pansin mo, wala nang service ang dalaga natin. Anang nanay niya. Naman, nay, ipinaalala mo pa. Aba, oo nga no. Break na kayo agad, anak. Tay, paano kami magbe-break? Hindi naman naging kami. At saka, kailan pa kayo naging si Boy Abunda, aber? Samantala noon nag-break kami ni Marvin, deadma lang kayo ni nanay. Maria, siguro naman sinasal mo ngayon, masasagot mong sarili mong tanong. Natahimik siya sa sinabi ng tatay niya. Pwede bang ma-inlove sa loob lang na maikling panahon? Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng taong alam niya makakasagot sa mga tanong niya. Isang marahang tapik sa balikat na Mabel ang nagpalingon sa kanya. Sabi ni nanay, pangtalisari raw ang mood mo ngayon. Kaya mo ba ako tinawagan? Tanong ni Marvin sa kanya. Umupo ito sa kanugnog na upuan. She badly needed someone to talk to. Ito ang una niyang naisip. Matagal din niya hindi ito nakausap o nakatext man lang pagkatapos ng breakup nila. Naging abala kasi siya at ang puso niya sa pagiging masaya at alam niyang ganoon din ito. Matamang pinagmasdan niya ito. Nadagdagan ito na kaunting timbang na bumagi naman dito. May kakaibang kislap din ang mga mata nito. You look good, puri niya. And you look worse. Bigla itong natiligan. Oh no, is it about our breakup? Sira, huwag ka mag-alala. Hindi kita hahabulin. Mukha namang masaya ka. Well, I am. Alam mo, pwede mag-share. Biro niya. Kahit paano, ay nabawasan ang nararamdaman niyang lungkot nang dumating ito. Lalo niya napagtantong kailangan talaga niya na makakausap ng mga sandaling iyon. Mamaya na yung sharing na yan. Nagpunta ako rito kasi sabi mo emergency. Tapos, nalaman ko kay nanay na hindi mo rumasakyan ngayon si Eugene Domingo. What's your problem, Richilda? Wala sa sariling niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sumigid ang lungkot sa kanya kasabay ng muling pagbaha ng mga alaala ni XP. Ang insidente sa Batangas, ang pagiging masaya nilang dalawa. Lahat, pagtatawanan mo lang ako kapag sinabi ko sa'yo. Kunwari, ay inambaan siya nito ng suntok. Patamaan kaya kita riyan ng isa. Bakit mo pa ako tinawagan? Gusto mo pa magpapilit? Mangako kang hindi mo ako pagtatawanan. Parang batang hiling niya. Pabirong itinaas nitong kaliwang kamay, bagong kanan. Promise, huminga siya ng malalim. Tatanungin muna kita. Paano mo malalaman kung in love ka o hindi? Hindi nangyari ang inaasahan niyang tawa mula rito. Sa halip, ay tiningnan siya nito na tila hindi makapaniwala na nagtatanong siya ng ganoon. Hindi mo nga ako pag nagtawanan, pero kung tignan mo naman ako, parang dalawang ulo ko. Kung hindi mo ako sasagutin, magkwento ka na lang ng tungkol sa development ng love life mo. Sorry, I just couldn't believe na itatanong mo sa akin ng mga ganyang bagay. I thought girls were more sensitive about love. Nang hindi siya sumagot, ay nagpatuloy ito. Parang slambok naman ang tanong mo. Anyway, hindi ko rin alam kung ano eksaktong sagot. Basta ang alam ko, mararamdaman at mararamdaman mo iyon. Kapag inamin mo sa sarili mong in love ka, then all of the evidence will come out. Like, napapangiti ka niya sa simpleng bagay lang. Masaya ka kapag nakikita mo siya. Lalo na kapag humingiti siya sa'yo, napapansin mo kahit na maliliit na bagay tungkol sa kanya. Nasasaktan ka kapag nasasaktan siya. Nagsisimula ka na makaramdam ng selos kapag nakikita mo may kasama siyang iba. At higit sa lahat, may nararamdaman kang kakaibang kaba rito. Itinuro nitong sariling dibdib. Natahimik siya. Kung mayroon lang siyang checklist ng mga sinabi nito, malamang check na check ang lahat ng iyon dahil lahat ng sinabi nito
nangyari na sa kanya. Marvin, obvious na in love ka. Napakamot ito sa ulo. Well, yes, you could say that. Teka nga muna, bakit mo ko tinatanong ng tungkol sa love? May kinalaman ba iyan sa boss mo? Na ayon kay nanay ay laging dumadalaw sa'yo? Hindi agad siya nakakibo. Pagkatapos pumuntong hininga, ay inilahad niya rito ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni XP mula sa simula. Inilabas din niya ang lahat ng sama ng loob niya at suliranin. After all, he was her best friend. Nang matapos siya sa pagkukwento, ay nanatili itong tahimik. So, untag niya. Ano bang gusto mong marinig mula sa akin? Na may nararamdaman din siya sa'yo? O gusto mong sarili mong kumbinsihin na natural lang ang lahat na nangyayari? Napailing siya. Hindi ko alam. Nalilito ako na kayo kung pag-amin niya, inakbayan siya nito. Sa palagay ko, ikaw ang may problema. Mukhang hindi mo pa maamin sa sarili mo na natuto ka na magmahal ng totoo. Kapag naamin mo na yan sa sarili mo, magiging madali na para sa iyo ang lahat. Ang puso mo mismo ang magdidikta ng dapat mong gawin. Wala rin mangyayari kung buburuhin mo lang iyang nararamdaman mo. Sukat sa sinabi nito ay napaiyak siya. Humilig siya sa balikat nito at patuloy lang inilabas ang mga kinikimkim niyang emosyon. She never thought that loving a man could be that hard and heart-rending. Daig pa niya ang nagtrabaho ng buong maghapon dahil sa emotional drain. Marvin, thank you for being here. Sus, wala yun. Para namang hindi kita minahal kapag pinabayaan kita. At masaya akong hindi lang ako nakahanap ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. I think you have it too. Just follow your heart, Richilda. Follow your heart daw mga ka-felisidad. Paano nga iyon kung ikakasal na ang lalaking mahal mo? Ang bigat naman sa dibdib. Kaya naman, abangan!